Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagpasok ng buwan ng Ramadan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay lagi nating alalahanin na ito ay ipinag-utos sa atin. Ipinag-utos sa atin ang pag-ayuno. Sasalubungin natin ang buwan na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa pamamagitan ng malinis ang ating puso, malinis ang ating isipan, malinis ang ating konsyensya, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang nagpapaalaala sa atin ang isang talata patungkol sa pagiging obligado ng pag-ayuno na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyuhalladzina amanu, o kayong mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nananampalataya sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, iniatas sa inyo ang pag-ayuno, kama kutiba alal ladzina min qablikum, katulad ng pagkakaatas sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin ay furida, ipinag-utos sa inyo ang pag-ayuno katulad ng pagkakautos o pag-utos sa mga nauna sa inyo. Alam natin lahat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na ang mga naunang mga tao, before pa kay Propetang Noah alayhi salam, ayon sa tamang pagpapaliwanag ay ipinag-utos na ang pag-ayuno, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat kakaiba lang ang ating pag-ayuno dahil ang ating pag-ayuno ay talagang mayroong sistema na kung saan ay isang buwan sa buwan ng Ramadan. At marami pang mga kaibahan ng ating pag-ayuno, mga kapatid na nananampalataya sa Allah sa buwan ng Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot. Ibig sabihin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, itong pag-ayuno ay min akbari asbabit taqwa, kabilang sa pinakamalaking dahilan upang ating matamo ang pagkatakot, upang tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat naririto ang mga iba't ibang mga gawaing pagsamba, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dito rin natin makikita kung paano natin iniiwasan na kahit na yung mga halal ay iniiwasan natin, yung mga haram pa kaya ang hindi natin iiwasan sa mga araw ng buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang pinakamalaking diwa ng pag-ayuno, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqibatu man adraka Ramadana falam yughfar lahu. Kahihinatnan. Ano yung kahihinatnan ng tao na naabutan niya ang Ramadan at hindi siya pinatawad? Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kasi sisilipin na ang buwan
At kapag nasilip na kita, ay kinabukasan ay tayo ay mag-ayuno na. Kung hindi naman ay sa susunod pa na araw. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yung tao na Muslim na naabutan niya ang Ramadan, subalit hindi naman siya pinatawad kasi ang buwan ng Ramadan ay talagang kapatawaran. Talagang kapatawaran mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang dami-daming mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang kapatawaran. Pag-ayuno, pagdarasal, tarawih, pag-qiyamul layl, lahat ay mga kapatawaran at marami pang iba mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung taong hindi napatawad, dumating, unaabutan niya ang buwan ng Ramadan at hindi siya napatawad. Makikita natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa isang naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Tingnan natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil may mga magagandang aral dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na magbibigay sa atin na kung saan ay magiging tayo ay mabuti. Magiging tayo ay mabuti at magiging tayo ay tagumpay. Raghima anfu rajulin, nakadikit ang ilong ng isang lalaki sa putik. Lasika anfuhu biturab, nakadikit ang ilong ng isang lalaki sa putik. Dhukirtu alayhi falam yusalli alayya. Na dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Binanggit ang pangalan ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi man lang nagsalawat sa akin. Kasi kapag binanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad, ay sasabihin natin na sallallahu alaihi wasallam o kaya ay alaihi salatu wassalam. Pangalawa, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Nakadikit ang ilong ng isang lalaki sa putik na pumasok sa kanya ang Ramadan. Ibig sabihin na inaabutan niya ang Ramadan. Thumman salaka. Pagkatapos ay siya ay nagpapalayo. Anong ibig sabihin? Tinamad. Hindi gumawa. Umiwas. Siya ay nagpapalayo. Thumman salaka. Siya ay hindi niya sinamantala itong buwan na ito. Qabla an yughfara lahu, bago ipagkaloob sa kanya ang kapatawaran. Dumating sa kanya ang Ramadan, o naabutan niya ang buwan ng Ramadan, na imbis na ipagkaloob sa kanya ang kapatawaran, pero dahil sa kanyang paglayo, dahil sa kanyang katamaran, dahil sa kanyang hindi pagsasagawa, ay yun yung sinabi na nakadikit ang kanyang ilong sa putik. Pangatlo mga kapatid, waraghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Nakadikit ang ilong ng isang lalaki sa putik na naabutan niya ang kanyang mga magulang, na tumanda ang kanyang mga magulang. Matanda na ang kanyang mga magulang at naabutan niya. Napakalaking pagkakataon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang mga magulang, makakapasok sa paraiso sa pamagitan ng kanyang mga magulang. Falam yudkhilahul jannah, na hindi man lang siya
pinagkalooban sa pamagitan ng kanyang mga magulang na makapasok sa paraiso. Tingnan ninyo mga kapatid, naabutan niya ang kanyang mga magulang na matanda na, pero hindi siya pinagkalooban sa pamagitan ng kanyang mga magulang na siya ay makapasok sa paraiso. Kasi hindi maganda yung kanyang pakikitungo. Imbis na ang pakikitungo sa mga magulang ay ibig sabihin sa anumang oras, sa anumang araw ay dapat ay laging marangal, dapat laging mabuti ang pakikitungo sa mga magulang. Subalit siya ay hindi marangal, hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga magulang, kaya hindi siya pagkakalooban na makakapasok sa paraiso dahil sa kanyang hindi mabuting pakikitungo sa kanyang mga magulang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano ang ibig sabihin ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas? Ragima anfu rajulin. Itong tatlong bagay na ito mga kapatid, ragima anfu rajulin, nakadikit ang ilong ng isang lalaki sa putik. Ibig sabihin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, khaba wa khasira wa dhalla. Ayon sa mga pantas, siya ay nabigo, siya ay nalugi, siya ay napahiya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang kanyang kahihinatnan, siya ay nabigo, siya ay nalugi, siya ay ibig sabihin ay napahiya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang salaysay mga kapatid, na mismo sinabi ni Jibril, ragima anfum ri'in adraka ramadana falam yughfar lahu. Nakadikit ang ilong ng isang lalaki sa putik, adraka ramadana falam yughfar lahu. Naabutan niya ang Ramadan na hindi siya pinatawad. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay ginagawa niya lahat. Itinuturo niya sa atin, ibinibigay niya sa atin ang mga bagay na kung saan ay para sa ating ikabubuti. Dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga kabutihan, mga kainaman, anumang bagay, lahat mga kapatid ay itinuturo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tayo ay mapalapit o kaya ay makapasok sa paraiso at upang tayo ay mapalayo o kaya ay hindi maitapon sa naglalagablab na apoy. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa pagdating ng buwan na ito na buwan ng Ramadan, sikapin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na tayo ay magsumikap sa ating mga sarili sa pamagitan ng ating pag-ayuno, sa pamagitan ng ating pagdarasal, sa pamamagitan ng ating pagbasa ng Quran, sa pamamagitan ng ating pananaliksik ng kaalaman, o sa pamamagitan ng anumang mga gawain ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala o mga kabutihan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.